Ang tunay na kalinisan ng kalooban ay hindi lang nagaganap sa pamamagitan ng mga ritual, kundi ng aktwal na pagkakawang gawa at paglilingkod sa kapwa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pagkatapos magsalita, si Jesus ay inanyayahan ng isang pariseyo upang kumain sa bahay niya. Nagpaunlak si Jesus at dumulog sa hapag. Nagulat ang pariseyo nang makita niyang si Jesus ay hindi muna naghugas ng kamay bago kumain. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga pariseyo, hinuhugasan ninyo ang labas ng baso at ng pinggan. Ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang lumikha ng nasa labas ang siya ring lumikha ng nasa loob? Ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang laman ng inyong mga baso at pinggan, at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay cleansing. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan. Huwag kakalimutan, mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Lalong-lalo na if you find the Word of the Day meaningful, useful, and beneficial sa inyong spiritual growth araw-araw. At sana po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para samahan niyo po ako sa pagiging online missionary at media evangelizer na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, salamat po sa lahat ng mga bumati sa aking kaarawan 2 days ago. Ngayong araw na ito na pinapanood ninyo ang Word of the Day, ako po ay nasa Roma at leading a Marian pilgrimage. Kaya po this coming days ay makikita nyo po na iba yung setup ng ating Word of the Day because ako po ay mobile from one place to another. Kaya I will be keeping you updated also sa aking mga pinupuntahan. Mga kapatid, ngayong araw na ito, napakahalaga nitong salitang cleansing. Tayo sa buhay natin, di ba? Napakahalaga ng cleansing diet, no? Ibig sabihin kasi tayo kung ano-ano na kinakain natin, yung pagkain natin is no longer safe, no? Especially there are a lot of preservatives, no? Maraming mga monosodium glutamate, no? At iba't iba pang mga hindi na talaga healthy sa katawan, mga foreign, no? Na mga idinadagdag sa supposedly ay natural, organic na mga pagkain natin. So, imagine kung matagal na tayong kumakain ng mga pagkain na may mga preservatives, may mga chemicals. Imagine yung na-accumulate, no, na toxins, na lason sa ating katawan. And so, napakahalaga ng cleansing, ng paglilinis. Kaya hindi ko alam, no, iba-iba at samot-saring sakit na yung meron tayo ngayon. But you know, hindi lang po sana tayo nagkakaroon ng cleansing physically. Napakahalaga po. No? Napakahalaga rin nung ma-cleanse yung ating isipan kasi even that, yung ating isip, di ba? Kung ano-anong inilalagay natin sa ating utak at hindi lahat ng inilalagay natin sa ating utak healthy at nakakatulong sa ating mental health. Kaya nga, these past years, especially during the pandemic and even post-pandemic, ang daming nagsuffer ng mental health problems, no? Dahil maraming mga unhealthy situations na nagdudulot sa atin ng iba't iba at samot-saring mga kaisipan, inilalagay natin sa ating isip na nakakaapekto sa ating mental health. At hindi lahat nakakatulong sa ating mental growth, no? Pero hindi lang po mentally. Ganun din naman po emotionally, yung puso natin kasi hindi rin po lahat ng inilalagay natin sa ating puso ay healthy. Madalas sama ng loob, galit, no? Pangamba, alalahanin. Marami rin mga toxins tayo sa ating puso, sa ating kalooban na dapat ma-cleanse.
Pero hindi lang din po yun. Dapat spiritually. Napakahalaga that spiritually, tayo rin ay naglilinis sa pamamagitan ng paghingi ng tawad sa ating mga kasalanang nagagawa at sa mga kabutihang hindi natin ginagawa. And that is why, ano ba yung pamamaraan natin ng spiritual cleansing is through the sacraments. Ibinigay ni Jesus ang sacrament of confession for us to be cleansed spiritually. Napakahalaga ng cleansing, mga kapatid. Kaya nga hindi lang sana bodily, kung tayo naliligo araw-araw, kung tayo ay kumakain ng masustansyang pagkain, nagkakaroon tayo ng cleansing diet, no? Mahalaga rin that spiritually, we are doing a spiritual cleansing sa pamamagitan ng sacraments, especially ang sacrament of confession. Mga kapatid, ngayong araw na ito, dinadala tayo ni Jesus sa kahalagahan nito. Because itong mga Hudyo, especially the Pharisees, they are very particular about cleansing rituals. Kasi meron silang law of purity and they have to stay pure in front of God. Pero dumating yung time that yung purity, the law of purity becomes ritualistic. Nagiging superficial, naging mapagbalat kayo. Kaya nga ito yung gustong i-address ng ating Panginoon dito sa grupo, na very powerful group na tinatawag ng mga Pharisees. Because their notion, their idea of being clean is only ritual purity. Kapag ginawa mo yung ritual, malilinis ka na. But Jesus would like to pay attention to what is in the heart, yung sa puso ng tao. Because what makes us unclean is what makes us or what we put in our hearts. Yung kasalanan. Kaya nga kapag malinis man tayo ritually, physically, no? Pero ang puso natin, ang laman ay kasalanan. Yon ang totoong impurities. Yung nasa sa puso ng tao. Nasa sa isip ng tao. It is not about the bodily impurities. Kaya nga dito sa ating gospel, no, napansin ng mga Pariseo that Jesus was not washing His hands bago kumain. Well, tayo naman, pagkamayan talagang nandun yung paghuhugas ng kamay. Pero para sa kanila, it's purely ritual. Kaya sabi ng Panginoon, napakamapagbalat kayo ninyo. Napaka-plastic ninyo. Hinuhugasan ninyo yung labas, pero yung panloob, hindi nyo hinuhugasan. No? At sabi ng Panginoon, kung gusto nyo maging malinis yung kalooban nyo puso, magkawang gawa kayo. Yung almsgiving. Tinuturo sa atin ng Panginoon na napakahalaga. Kung gusto nating malinis ang ating kalooban, ang ating kaluluwa, gumawa ng mabuti, tumulong sa kapwa. Hindi yung kung ano-anong inaalay, mga rituals, mga sacrificial, no, na mga offerings, yung baka, yung kambing, yung tupa, kalapati, sinusunog. Imagine, kung itong sinusunog na ito, na natatapon at nasasayang lang, ay kung ibigay sa mahihirap, di ba? Kung itulong na lang. That's the idea of fasting. Fasting becomes meaningful only and only if kapag yung ibinawas natin sa ating sarili ay idadagdag natin sa pagkakawang gawa. Kung tayo ay nagfa-fasting pero hindi naman tayo nagkakawang gawa, kapag walang charity, fasting is meaningless, fasting is useless. Nagda-diet lang tayo, nagpapasexy lang tayo, nagbabawas lang tayo ng timbang. Ganun din ito mga kapatid, napakahalaga that if we want to be cleansed, sinasabi ng ating Panginoon, focus on your heart. At ano yung bagay na makakatulong para magkaroon tayo ng kalinisan ng kalooban? Kawang gawa. Sapagkat ang pagkakawang gawa, pagbabawas ng para sa sarili at pagdadagdag ng para sa iba. Sa pamamagitan nito, nadadalisay, nalilinis yung ating puso. Lalong-lalo na sa kasakiman, lalo na sa pagkamakasarili. Sa pagkakawang gawa, maraming nababago sa ating kalooban, sa ating pagkatao. Kaya nga napakahalaga mga kapatid ng cleansing. At sa pamamagitan ng charity, sa pamamagitan ng almsgiving, ng pagtulong at pagdamay sa kapwa, tayo ay unti-unting nalilinis. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kami ng iyong mga biyaya upang kami maging malinis sa iyong harapan. Nawa ang aming mga sakripisyo, ang aming pagkakawang gawa ay maging kaaya-aya sa iyong harapan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.